Sabi ni Bigote Green, ask ko lang idol, ilan na ba ang nakakulong sa mga kaalyado ni Digong? Alam ko dalawa lang sila di ba? Oh, si Duterte at si Kibuloy. Yan dalawa. If ever, dadagdag si Bato, dadagdag si Bungo, dadagdag daw si Inday Sara Duterte. Ipaalala nyo na lang kung meron pa akong nakalimutan doon sa mga nakakulong. Ano? Tuloy. When you have Sir, do specific, you think it's necessary na gawin mo Pangulo to just to check the performances of every cabinet? I think that it's ano yan, it's something that's given to him as a leader of this country to have the best people he trusts to keep running the government with him. So talaga we give him the full trust and confidence. So same way he gives it to us. Kaya dapat kami talaga. We just follow the leader. And lahat kami dapat mag-comply dyan. Yun, narinig nyo naman mga kababayan. Ano ang dahilan ng pagpapamass resignation ng Pangulo, mga bossing? Dahil nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pamumuno, kailangan i-check na yung mga bugok. Tanggalin yung mga hindi nakakatulong sa bayan. Tapos palitan ng mas makakatulong at rekta. No? Sa pag-andar ng ating bayan. So iwanan na natin ho yan, mga bossing. Iwanan na natin ho yung tungkol sa mass resignation. Ngayon ho, dumako tayo dito mga kababayan. Breaking news isang oras makalipas, no? Inilabas na po yung magiging parang schedule para sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Sabi ni Marus Vlog, kapatid niya si John Vic, madaldal kasi, muntika na. Sabi po ng balita ng ABS-CBN, proposed timetable for Vice President Sara Duterte's impeachment trial, inilabas na. This reflects Senate President Francis Escudero message to all parties involved last February. Sa June 2 daw po, resumption of session and presentation of the article of impeachment by the prosecutors, no? And approval of the revised rule of procedure on impeachment trials. Alam niyo naman po sa prosecution panel, sa prosecutor panel, mga kababayan, dalawa po ang dumagdag. Si De Lima at si Attorney Chel Jokno, mga bossing. Mamaya matatawa talaga kayo, no? Damay si Chel Jokno, mga kababayan. Tapos daw, June 3 naman, convening of the impeachment court and oath-taking of incumbent senator judges. Yan, di ba? Oath-taking. Tapos, June 4, araw-araw din pala ito issuance of summon. 14 to 24, reception of pleading. June 24 to July 25, pre-trial. Yan na. July 28, 2025, inaugural session of the Senate of 20th Congress, 10. Session of the Congress here, ang haba pala nito. July 25 at 29, may ilan na? Nagsimula ng June 2, July 29 na ito. July 30, start of the trial. Mahaba-haba din pala. June, July, siguro mga August tapos. Ano po? Tapos August naman, ang pag August, baka nandiyan na yung mga boto nila. Kung sino ang mga bumoto sa impeachment na ma-impeach si Inday Sara Duterte at kung sino yung mga hindi gustong mai-impeach si Inday Sara Duterte. Tapos September, ang popokusan naman natin, trial ni dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Kailan kaya yung kay Pulong? No? Kailan ho kaya yung kay Pulong? Kasi di ba nagreklamo, naghain din ho ng reklamo mga kababayan. Yung binubuntal ni Pulong. Yung muntik ng muntik ng lagyan ng gripo mga bossing Di ba? Gayon ho mga kababayan. Siyempre, ang mga i-discuss po
sa impeachment, nandiyan po yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, mga bossing. Di ba? Mismong tayo ho, lahat mga kababayan, napanood natin yun. May si Inday Sara Duterte, galit na galit. Nandoon sa Congress kasama si Zulaika Lopez. O, nagwawala. Kasi hindi nila masagot yung mga katanungan doon sa Congress. Tapos ikinulong pa niya, kinulong pa si Lopez doon sa Congress. O, nagwala. Kasama po sa reklamo sa impeachment yung sinabi ni Inday Sara Duterte na pag may nangyari sa akin, may kinausap na ako. O yun ha, may kinausap na. Ibig sabihin, may plano na. May plano na kami na patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Marcos, at patayin si Martin Romualdez. No joke ang kasunod. Yan po. Tapos nandiyan din mga kababayan, yung bribery, yung abot-abot na sobre, kulay puti ho. No? At meron pong mga witness dyan. At nandiyan din ho, mga bossing, confidential funds. Mga kababayan. Pag-uusapan din po ang confidential funds, mga bossing. Sa nakikita ko, mga boss chief sir, doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at sa pinsan ng Pangulo, doon pa lang ho, laglag na sila doon. Ang hirap ng ipaliwanag. Ang hirap na pong lusutan nun, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Remy Orquiza, nagbabanta, no? Nagbabanta, naninira, nagpapaawa. Asa ba si Kap Ninyo ulit? Nandiyan pa ba? Kap Ninyo, itaas mo muna yung panty mo. Ayan, Daddy Mark, yung babae na kinuha ni Pulong, isa sa 6 na babae na vlog ko na. Pupuntahan ko nga yung channel mo. Titingnan ko yan. Ano? Kailan ba ang hearing nung kay Pulong? Kasi itong kay Inday Sara Duterte, sa nakikita ko, August matatapos. Tapos naman kay dating Pangulong Duterte, umpisa nung hearing niya, Setyembre. Yung kay Pulong kaya Oktubre. Mga kababayan, grabe, monthly sila, no? Isa nga po sa pag-uusapan, mga bossing, confidential funds. Diyos ko po, ito. Kung tayo, mga kababayan, nakarinig na po tayo ng pangalan ng Mary Grace Piatos. Nakarinig na po tayo ng pangalan ng Kokoy Villamin. Narinig na din po natin yung Dodong Gang. Narinig din na po natin yung si Jugs de Asim. Naku po, mga kababayan, mga boss, chief sir, sa 1,299 na sinasabing resibo na ipinasa po ng Department of Education at ng Office of the Vice President, nadamay si Marian Rivera. Nadamay si Chel Jokno. Biruin niyo po yan.